Good morning mga ka-Saison! Kamusta po kayo? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng adobong tahong in a bottle, business negosyo tips idea na talaga namang inyong magugustuhan. Stay tuned mga ka-Saison kasi hanggang dulo, ituturo ko sa inyo ang tamang ingredients inyong kikitain sa paggawa ng adobong tahong in a bottle. Masarap ito mga ka-Saison, pwedeng pang pulutan, pwedeng pang ulam ang ating adobong tahong in a bottle at pwedeng nyo ring pagkakitaan mga ka-Saison or extra income. Good morning mga ka-Saison TV! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng adobong tahong in a bottle business negosyo idea. Maganda ito mga ka-Saison, panigurado magkakaroon kayo ng extra income kapag natutunan nyo kung paano gumawa ng adobong tahong in a bottle. Mga ka-Saison, pasensya na nga po pala kayo kung matagal po bago na ma-upload itong video ng aking adobong tahong kasi po naging busy po ako talaga nito mga nakaraang weeks. So almost 3 weeks to 4 weeks po akong hindi nakapag-upload ng video ko ng adobong tahong. Pero nasabi ko po kasi last time, next week mag-upload ako agad. Actually mga ka-Saison, sinimulan ko naman po agad yung paggawa ng adobong tahong. Actually mga ka-Saison, naubos na po ito, na sold out na. So ito pong intro ko, ginagawa ko lang, i-add ko lang doon sa naunang video kong ginawa sa paggawa ng adobong tahong, pero tapos ko na po talaga siyang gawin. So ayun mga ka-Saison, sana po subaybayin nyo itong video na gagawin ko kung paano gumawa ng adobong tahong in a bottle. At mga ka-Saison, kaya din po pala, excuse me po, diligay ako. Ayan mga ka-Saison, isa rin nga po palang dahilan kung bakit natagalan ako mag-upload ng aking video sa naging busy rin po ako sa paggawa. Yung day po kasi twice a week. So yung 2 days po na yon, instead po na mag-edit na ako ng video, nangyari din parang natamad din ako kasi mas inuna ko po mga ka-Saison magluto ng yema spread. So naka-4 na 4th batch na po ako sa paggawa ng yema spread. So kung matatandaan nyo po, kung napanood nyo po yung paggawa ko ng yema spread, sa isang batch po makakagawa kayo ng 17 pieces sa 5 lata ng yema spread. So yun po, naka-4 na po ako nagawa, so ang natitira na lang 5. So ayun nga po, bukod po doon, bumalik na rin po pala ako sa pagbibenta ng yema spread. Ito po yung aming bagong food label. Ayan, pinaganda ko po siya mga ka-Saison. Ito rin po sa tingin ko yung naging isang reason kung bakit mabilis siya nabibenta. So ayan, meron na po siyang nutrition packs. Ayan, hindi lang masyado makita pero may nutrition packs na siya per serving. Meron na rin siyang export quality, reminders, at meron na rin siyang ingredients. Ayan, so kitang-kita nyo naman, medyo makintab lang. Ayan. Bumalik na po ako sa pagbibenta ng aking yema spread mga ka-Saison, pero part-time pa lang naman po, hindi pa naman po ako nagpo-full-time dito sa yema spread negosyo idea. So maganda pa po, nakadiscovery pa po ako ng panibagong flavor. Ito yung Oreo cookies. So difference po ng price niya is 5 pesos lang, 145 pesos retail. Kung gusto nyo ng reseller price, mag-PM lang po kayo sa page ko. So ayan po, original price, original flavor, 140. Tapos mga ka-Saison, yung ating bago na rin po yung logo ko ng adobong tahong. Meron na rin siyang nutrition packs, meron na rin po siyang reminders at ingredients. So ayan mga ka-Saison, kaya rin siguro mabilis na bili yung aking adobong tahong. Imagine mga ka-Saison, 24 pieces na sold out within 3 weeks. 2 weeks lang actually, naubos na siya. So pinost ko sa online, kakilala, kaibigan, katrabaho, nabili siya agad. So nagbabalak pa rin ako mga ka-Saison na ituloy-tuloy pa rin yung pagbibenta ng adobong tahong in a bottle. So bumili nga po pala ako mga ka-Saison ng tahong na fresh sa Bulungan sa Bulungan Market dito sa may Paranaque. So nag-effort po ako gumising ng 5 AM. So umalis po ako dito before 6. Akala ko mga ka-Saison, konti na lang ang tao kasi ang sabi madaling araw doon yung dapat ando doon na mamimili. So ginawa ko mga ka-Saison, nagpalit ako ng konti. Kung mga 6 na to 7 dapat andun ako.
Alam mga ka-Saison, alas 7 ng 6:30 na ng umaga, pero ang dami pa rin namimili. And then sulit yung pamimili ko dun sa Bulungan Market kasi talagang nakuha ko yung tahong na lagpas pa sa kalahati yung presyo. Kung mabibili nyo po dito yung per kilo ng tahong is nasa 120 per kilo sa palengke. Meron pa nagbibenta ng 140 per kilo. So pinakamura siguro dito sa palengke, parang makakabili ka ng 100 per kilo na tahong. Pero alam niyo ba mga ka-Saison, dun sa may Bulungan Market, magkano ko nabili per kilo yung ating tahong fresh? Nakuha ko lang siya ng 40 pesos. 40 pesos, pero yung isang latang malaki, yung isang latang malaki niyon, sobra pa siya sa 1 kilo, parang 1.5 siya. So imagine, 40 pesos ko siya nakuha. Lagpas pa sa kalahati, from 100 to 40 pesos. So ang laki nang natipid ko mga ka-Saison nung doon ako bumili sa Bulungan Market. So first time ko lang namili doon kasi namimili talaga ako ng adobong pag gumagawa ako ng adobong tahong, sa normal na palengke lang ako bumibili ng tahong. So binabalatan ko yun. So maliit man yung kita nun, pero meron pa rin naman. So ngayon, mas magiging malaki yung kita ko kasi nakuha ko yung tahong ng bukod sa fresh, talagang mura. So I suggest kung meron naman kayong time, pwede kayong mamili dun sa Bulungan Market. Located siya sa may bandang Parañaque, sa may ano ba itong hotel na to? Nakalimutan ko yung hotel. Mall of Asia sa Kaokada. Lagpas na siya dun ng konti, sa bandang Parañaque siya. Ayan, sa PTEX pala actually mga ka-Saison. So panoorin niyo yung video ko mga ka-Saison na yun, yung pag-adventure ko sa pagbumotor. Sayang lang mga ka-Saison, wala ako yung parang yung sa motor, yung helmet, yung motor helmet, yung helmet, merong camera. Balak din ako bumili nun para makikita niyo yung mga travel na nagta-travel ako, makikita niyo rin mga pinupuntahan ko. So ayun mga ka-Saison, importante mga ka-Saison na pag pinanood nyo itong video na to, huwag nyo po siyang i-skip para mas masundan nyo po ng pagkasunod-sunod yung paggawa ng Yema Spread. Ng adobong tahong. So, in-introduce ko din si Yema Spread mga ka-Saison kasi yun nga, naging maganda yung benta. Baka gusto nyo simulan na yung paggawa ng Yema Spread. Okay din naman mga ka-Saison kung sisimulan nyo siya kasi kaya ako nga po siya tinuro para makapag-share ako ng extra income sa inyo. So, friendly competition lang. Malay nyo, maging sa lugar nyo. Kung halimbawa, taga Muntinlupa, taga Caloocan, kayo yung maging supplier ng Yema Spread dun sa inyo. Kasi dito rin ako malapit sa Taguig. So, ayun. Mga ka-Saison, simulan na natin ngayon mga ka-Saison ang paggawa ng adobong tahong in a bottle. At mga ka-Saison, please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat mga ka-Saison sa pagtangkilik nyo sa panonood ng aking video. Taos puso aking pasalamat mga ka-Saison. At yun nga po, simulan na natin ang paggawa ng adobong tahong in a bottle. Negosyo tips, business idea. Happy cooking mga ka-Saison! Simulan na natin! Ayan mga ka-Saison, paalis na ako niyan. Pupunta ako sa Bulungan Market. Ayan, niready ko na ang aking motor. Ito pala yung paglalagyan ko ng mga tahong na bibiling ko sa Bulungan. Ayan. Maaga pa yan mga ka-Saison, 6 AM pa lang ng umaga. Ayan. Hindi ko na napakita yung biyahe ko mga ka-Saison, pero dyan ako. Ayun, doon ako pupunta sa Bulungan Market. Mga 1 kilometer na lang yung layo ko dyan sa bipuntahan ko. Malalim yan mga ka-Saison, nanginginig yung tuhod ko dyan habang nagpipicture ako. Kasi, ayan, malalim oh. Pero talagang gusto ko pa rin talaga magpa-picture dyan or mag-video. Dyan dumadaan yung mga nangunguha ng isda. Yan. Ayun, nakikita nyo yung mga bangka na yun. Sila yung mga mangisda na nagtitinda doon sa Bulungan Market. Ayan, dito na ako ngayon mga ka-Saison sa Bulungan Market. Ayan, mag-iikot-ikot na ako. Ayun, si ate. Naki-selfie pa. Ayan. Lakad-lakad na ako niyan. Ang gaganda ng mga isda po dyan mga ka-Saison at sobrang mura. Ang lalaki pa. Kung pwede na lahat, biling ko yan or tikba ng mga isda na yan kasi itsura pa lang mukhang masarap na talaga. Kaso sobrang dami na nung nabili kong tahong kaya ang nabili ko ay 1 kilong isda na lang. Ang binili ko dyan ay yellowfin mga ka-Saison at seaweeds, yung halaman dagat. Ayan.
Lakad ako ng lakad dyan mga ka-Saison kasi hinahanap ko yung tahong, yung mga nagbebenta ng tahong. Busy mga ka-Saison ng mga tao rito. Ayan, paikot-ikot ako, talagang hindi ako tumigil hanggat di ko makita yung pwesto nung mga nagbebenta ng tahong. Ayan, ayan, nakita ko rin ang mga tahong. Ayan, nabili ko lang yan mga ka-Saison ng 40 pesos, isang takal na ganyan. Ayan, yung latang malaki na yan. Alam nyo ba yan? Sobra pa yun sa 1 kilo. Ang sabi sa akin ng tindero na yan, yung isang lata na yan ay nag-range siya ng 1.5 kilo. Kaya ang laki ng natipid ko mga ka-Saison sa pagbili ko ng tahong dyan sa Bulungan Market. Ayan. Ayan. Dalawang plastic po siyang malaki. Ayan. 400 pesos lahat ang bili ko dyan mga ka-Saison. Ayun. Tapos bumili na rin ako ng seaweeds para uulamin namin pag uwi ko sa bahay. Ayan. Ito yung mga tao, sobrang busy nila. Pagkasya ko yung aking dalawang balot na tahong. Ayan. Tapos meron, ayan. Bumili na rin ako ng isda saka yung parang seaweeds. Malaman dagat na kinakain. Yan. Ito yung isa. Pagkasya ko naman. Ayan. So back to home na ako ngayon. Mura dito, sulit yung pagpunta ko kahit maaga ako nagising, tapos nag-travel pa ako kasi halos kalahati yung presyo ng tahong dito. Ayan, sige. Ayan, nasa bahay na ako mga ka-Saison. Ayan, inaayos ko na yung mga binili kong tahong. Ayan, titignan ko muna at tinatanggal ko yung mga dumi ng konti bago ko siya hugasan. Ayan, sobrang dami niya mga ka-Saison. Nagulat ako sa nabili ko. Buti na lang napagkasya ko sa motor. Ayan, isang malaking kaldero at isang malaking planggana. Yan, ganyan ang paghuhugas mga ka-Saison ng ating tahong. Bali 3 beses ko siyang hinugasan sa running water. Ayan. Tapos mga ka-Saison, tinatanggal ko rin pa isa-isa yung pusod niya. Ayan. Guguntingin ko siya. Makikita ko sa inyo mamaya pag may nakita ko na yan, yung pusod na yan. Tinatanggal ko na yan, pero may mga instances na talagang hindi mo siya matatanggal. Kailangan mo muna siyang pabukahin or pakuluan bago mo siya matanggal. Pero ayan, nakalawit na siya. So, pwede ko na siyang guntingin. Ayan. Tiyagaan lang mga ka-Saison sa paggawa ng adobong tahong kasi napakalaking bagay kung fresh tahong ang inyong gagamitin sa pagluluto ng adobong tahong, lalo na ito initinda natin. Kailangan po talaga ma-make sure natin na yung cleanliness at yung mapatagal natin yung shelf life ng ating ibibentang adobong tahong in a bottle. Ayan. Ayan. Pagkatapos ko siyang hugasan ng 3 beses mga ka-Saison, ay ganito ang paglalagay ng tubig. Ayan. Tama lang na malagyan siya ng malumutang siya tubig. Tapos ayan, lalagyan nyo siya ng asin. Mga ka-Saison, hindi ko pala napakita sa inyo na nilagyan ko yun ng luya, konting luya. Hinabol ko siya. So, maganda rin mga ka-Saison, lagyan nyo na agad ng konting luya para mas malinis at mabango ang inyong tahong. Ayan. Habang nilalaga siya. Ayan. Ayan mga ka-Saison. Yung oras niya mga ka-Saison sa pagpapakulo, kayo na lang bahalang tumingin. Tansyahin nyo na lang. Pag nakita nyo bumuka na yung inyong tahong, okay na po yun. So, ayan. Again, pag bumuka na yung tahong, okay na po siya. Hanguin nyo na. Yung ibang tahong naman ang inyong ilalaga. Ayan. Mga ka-Saison, ngayon tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-steam ng ating mga batteries na gagamitin sa adobong tahong. Tuturuan ko rin kayo mga ka-Saison kung paano maghugas. Importante mga ka-Saison na ganitong klase ang procedure ng paghuhugas sa inyong batteries na gagamitin sa adobong tahong, kasi kapag hindi nyo po na-sterilize, nalinisan ng maayos yung inyong batteries na gagamitin sa paggawa ng adobong tahong, maaari pong makontaminate ang inyong adobong tahong. So, hindi naman siya masisira agad within 1 week kasi adobo nga po siya, may suka, and then may oil. So, ang mangyari po, ikli po yung shelf life niya, sorry. So, kung kaya siyang tumagal ng 6 months to 1 year, to 8 months yung ating adobong tahong, kapag hindi po maayos yung pag-process nyo, paglilinis ng inyong mga batteries, maaari lang po siyang umabot ng 1 month. So, mapapansin nyo, magkakaroon na po yan ng bula-bula at masisira po yun yung adobong tahong. So, importante mga ka-Saison na
I suggest na linisin nyo mabuti yung mga batteries na gagamitin nyo. So ayan, simulan na natin kung paano maghugas at mag-sterilize ng ating batteries na gagamitin sa ating adobong tahong inabater. Simulan natin! Mga ka-Saison, please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat po! Ayan mga ka-Saison, sa paglilinis ng bottle jar, importante na yung lagayan natin ay malinis, then lalagyan din natin siya ng malinis na tela. Diyan natin ilalagay ang ating mga bottle jar na huhugasan. Ayan. Lagyan muna natin ng sabon mga ka-Saison, yan liquid soap. Importante mga ka-Saison na ganitong klaseng sabon ang inyong gagamitin dahil ito hindi kumakapit ang amoy sa ating mga huhugasang bottles. Ayan. Kahit anong brand mga ka-Saison, basta ganyang klase kasi yun nga, hindi siya matapang ang amoy. Ayan. Tapos mabula pa siya. Tapos yung sponge mga ka-Saison na gagamitin nyo, make sure na bago. Huwag yung gagamitin yung luma na o yung nagamit na ninyo sa ng matagal. Kasi mga ka-Saison, kailangan nating ma-maintain yung cleanliness ng ating bottle jar. So, ayan. Bagong sponge ang gagamitin nyo. Yung sponge naman na yan mga ka-Saison, nagkakalaga lang siya ng 10 pesos to 20 pesos. Ayan. Isa-isa na natin sasabunan na maigi sa dulo. Ipasok natin yung sponge. Kuskusin natin mabuti. Ayan. Ulit ng mga ka-Saison ang paglilinis ng ating bottle jar. Importante na talagang masabunan natin yan mabuti para talagang maging malinis ang ating mga bottle jars na gagamitin. Ayan mga ka-Saison. Ulit-ulit na lang natin mga ka-Saison hanggang sa maubos lahat yan. Ayan. Ayan. Huwag nyo mamadaliin mga ka-Saison. Importante na masabunan maigi para masigurado natin matanggal talaga ang germs. Ayan yung takip. Ayan. Pwede nyo na ilagay yan. Babad nyo lang 1 minuto bago nyo kuskusin. Ayan. Sa takip, madali lang linisin yan mga ka-Saison. Isang saglit lang. Kasi yan, malinis na yun. Tapos hindi naman siya bottles. Kuskusin nyo lang. Ayan. Ganyan lang. Simple lang paghugas ng ating mga takip. Tapos na agad mga ka-Saison. Ang pagbabanlaw niyan mga ka-Saison, 3 ulit. Pwede ring 4. Depende sa inyo. Kaso yung water ko naman malakas. So 3 banlaw lang yung ginawa ko dyan. Ayan. Maya-maya, i-steam naman natin siya mga ka-Saison. Ayan. Inuna ko ng banlawan yung ating mga takip kasi hindi masyadong masabon. Ayan. Simple lang po. Ayan. Again mga ka-Saison, 3 banlaw yan. Hindi ko lang mapakita ng lahat yung pagbabanlaw ko dyan pero 3 banlaw yan lahat mga ka-Saison para ma-make sure ko or natin na talagang malinis at walang amoy sabon ng ating mga gagamiting bottle jars. Yan. Itayo natin. Dapat nakatayo siya mga ka-Saison. Nakataob siya mga ka-Saison para talagang tumutulo siya. Mas madali natin mapunasan mamaya. Ayan yung aking pinakulong mainit na tubig. Yan. Inuna ko na yung mga takip. Sa paglalagay ng pagpapakulo or pag-i-steam mga ka-Saison ng ating takip, dapat po mabilis lang. 3 to 5 minutes lang po kasi kapag binabad nyo ng matagal yan, pwede pong ma-deform ang ating mga takip. So again, ang pagpapa-steam ng ating mga takip, 3 to 5 minutes lang po. Ayan, kasi malinis naman po yan. Kailangan lang natin ng daglagyan, gamitan ng extra cleanliness. Ayan, sa baso naman mga ka-Saison, ganun din. Pwedeng 5 minutes or 8 minutes nyong ibabad yung mga baso kasi para talagang ma-make sure natin na malinis. Again, pwede siyang 5 minutes, pwede rin naman siyang 8 minutes. Yan. Yan. Paulit-ulit na mga ka-Saison hanggang sa ma-steam natin lahat ang ating mga bottles. Ayan. Mamaya pupunasan naman natin yan mga ka-Saison. Ayan. Ganito naman ang pagpapunas mga ka-Saison ng ating mga bottles jar. Ng ating mga takip pala. Ayan. Kung mapapansin nyo, tinataktak ko siya. Ayan. Kasi mayroon yan sa gilid, may tubig yan. So mga ka-Saison, bago ko pala siya punasan,
pinatulo ko siya ng at least 2 hours para naman hindi na ako mahirapan sa pagpupunas. Kumbaga, konti na lang yung mga na excess water sa ating mga bottles. Importante kasi mga kasayson na talagang walang extra water sa ating mga bottle jar. Kasi food ang ating ilalagay dyan. Ayan. Punasan natin. Mabilis na naman magpunas yan mga kasayson. Kung mapapansin nyo po, meron akong tela. Ayan, may tela akong ginamit na puti. Malinis yan mga kasayson. In-air dry ko lang yan. Tapos ayan, nakipansin nyo yung kamay ko. Meron pa akong plastic, hand plastic. Yan. Para talagang pag hinawakan ko yung ating mga na-sterilize, ma-make sure natin na malinis. Yan, maya-maya rin ako nag-alcohol mga kasayson. Para paghawak ko sa mga bottle jar, ayan, maglalagay, pero nyo mga kasayson, nag-alcohol na ako, maglalagay pa ako ng hand cover, plastic hand cover. Ayan, kasi importante talaga mga kasayson, kapag gumagawa tayo ng mga food bottle, or kahit anong food, kailangan ma-maintain natin yung cleanliness. Ayan, para na rin sa shelf life at safety ng ating mga customer. Sa baso naman, ipasok nyo lang yung mismong tela. Pagkapasok nyo, yan, punasan nyo lang. Mabilis na punasan mga kasayson ng ating glass. Kasi po, pinatulo natin siya ng 2 hours. Actually, hindi naman siya kailangan 2 hours ang pagpapatulo. Kahit 1 hour lang. Pero ako, pinapatagal ko ang pagpapatulo para mas madalian lang ako sa pagpupunas ng ating mga bottle jar. Ayan. Mga kasayson, meron palang nabibili sa mga online shop na sterilizer at dryer ng ating mga bottle jars. Nagbabalak na rin akong bumili para at least makaless din sa akin sa pagpupunas ng ating mga bottle jar. Nagkakahalaga yun ng 3,000 to 5,000. Yan. Again, pwede kayong gumamit mo na lang ganito kung nagsisimula pa lang kayo. Pero meron ding nabibili na sterilizer at dryer machine. Kumbaga, ilalagay nyo lang yung mga inyong nahugasan, tapos siya na yung magpapatuyo at mag-sterilize ng inyong mga glass at ang inyong mga takip. Ayan. Ayan. Malapit na matapos mga kasayson ang pagpupunas natin. Ayan. Yung mga tela na yan mga kasayson, malinis talaga yan. Air dry lang siya. Ngayon naman, papakita ko sa inyo paano babalatan ating tahong. Ayan, nakita niyo yung pusod niya. Importante po yan mga kasayson na matanggal natin yan. Ayan. Hilain nyo lang, dahan-dahan lang kasi minsan napuputol siya pag mahigpit ang hawak nyo sa ating tahong. Ayan. Ayan, madali lang naman mga kasayson, paulit-ulit lang ang paggawa. Ang gagawin nyo sa ating paghihiwalay ng ating shell sa ating tahong. Ayan. Pero to be honest mga kasayson, inabot ako ng isang oras at kalahati sa pagbabalat or pagtatanggal ng ating shell sa ating tahong. Pero sulit naman yan mga kasayson kapag nagawa nyo na yan o na paghiwalay nyo na yung tahong mismo sa shell nya, madali na lang kasi yun ang talaga yung pinaka-challenging sa paggawa ng adobong tahong, itong pagtatanggal or paghihiwalay ng shell sa kanyang laman. Ayan, tanggalin nyo rin yung pusod. Ayan. Mamaya titimplahan naman natin siya bago siya i-adobo. Ayan, nag-gloves din ako kasi importante mga kasayson na meron kayong gloves kasi ano siya, iwas sugat or iwas sa mga tusok-tusok kasi medyo matalas din yung ibang tahong. So ayan, mas mabilis ako nakakapagbalat kasi may hand gloves ako. Ayan. Mga kasayson, simulan na natin ngayon ang paglalagay ng ingredients sa ating tahong. Ayan, yung mga binalatan natin. Ayan, ito. Ayan, ang una natin ilalagay, suka. 4 ang ilalagay kong suka dyan mga kasayson. Ayan. Ayan. 4 na ganyan siya. Hindi ko lang napakita kanina mga kasayson pero 4 yan natakal. Sa toyo naman, 6. Ayan. Ayan.
Kulang pa yan. Basta mga kasayson, yung sandok na yan, 6 na toyo na ganyan. Tapos ito, ayan, 4 na suka. Takal ng sandok. Yan, paminta. Paminta, asukal. Nagkasama-samahin natin siya mga kasayson. Ayan, asin. Yan. Kumbaga parang imamarinate natin ang ating tahong bago natin siya isasalang or igigisa. Haluin natin ng konti. Ayan, ilagyan din natin mga kasayson ng garlic powder. Pero itong garlic powder, optional po mga kasayson. Ayan. Pero pampasarap din yan. Ayan. Ayan. Mga kasayson, yung aking palang tahong na, ayan, yung mga nabalatan na, kung kanina, sa estimate ko, napakilo ko siya na nasa 10 kilos. Pero yung nabalatan ko na, umabot na lang po siya ng 3 kilos. Almost 3 kilos. O yun, imagine niyo kung gaano kabigat din yung mga shell na tinanggal ko. Ayan, lagyan natin ng rosemary. Pero mga kasayson, itong rosemary, optional. Actually, mga kasayson, ngayon lang ako naglagay ng rosemary sa aking adobong tahong. Kaya, pwede nyo na pong hindi lagyan ito kasi nung tinikman ko yung adobong tahong, wala naman siya masyadong naidagdag na lasa. Pero, pwede nyo rin lagyan, pwede rin hindi. Again, optional po. Pero itong oyster sauce, importante mga kasayson. Main ingredients po ito ng ating adobong tahong. Importante na lalagyan natin ng oyster sauce. Bali, 4 na piraso po na ganyang kalalaking oyster sauce ang aking nilagay mga kasayson. After nyan, nahahalo-haluin po natin yan para ma-make sure natin na nag-mix na yung mga ingredients natin nilagay. Ayan, dahan-dahan lang po paghalo kasi baka madurog naman ang ating mga tahong. Ayan. Dati mga kasayson, nilalagay ko muna sa rep bago ko siya igisa. Pwede rin yun. Pero tatakpan nyo lang kasi baka yung rep nyo mangamoy. Ayan. Canola oil pala ang ginagamit ko mga kasayson. Itong canola oil ay good for the heart. So, ayan. Kahit kung mapapansin nyo, ayan, good for the heart yan. So, kahit mamaya kung makikita nyo, marami tayong oil na ilalagay dyan, safety yan. Kumbaga, good for the heart ang canola oil mga kasayson. Ayan. Bali, 2 litrong canola oil ang aking nilagay sa ating adobong tahong. Ayan. Titignan natin kung mainit na. Ayan, medyo mainit na siya. Pag mainit na ang ating oil, pwede natin simulan sa pagigisa ng luya, ginger. Ayan, lagyan natin yung luya. Iuhuli po natin mga kasayson ang bawang kasi hindi pwedeng masunog ang ating garlic kasi papait ang ating lutuin. Isunod natin ang sibuyas. Ayan. Importante po na dapat ma-make sure natin, maluto natin ng mabuti ang ating mga ingredients na ito. Luya, sibuyas, pati na rin po ang bawang. Ayan. Gigisa nyo siya, i-make sure nyo din mga kasayson na hinahalo-halo nyo po para hindi naman masunog. Then yung apoy naman, katamtaman lang. Huwag nyo rin po masyadong itotodo ang apoy. Ayan, halo-haloin nyo lang, babantayan nyo po kasi hindi pwedeng masunog ang ating mga, ayan, mga rekado na yan. Kasi yung magbibigay ng lasa, pampasarap sa ating adobong tahong. Halo-halo lang. Yan, unahin nyo lutuin yan. Yan, pag nakita nyo nagluto na ang ating onion, ilagay nyo naman ang ating garlic. Haluin nyo po again. Yan. No worries again mga kasayson kung marami yung mantika ng ating adobong tahong kasi yan po ay canola oil, good for the heart. Yan. Huwag po kayong gagamit mga kasayson ng normal na mantika kapag nagumagawa kayo ng adobong tahong in a bottle kasi hindi ko po siya ina-advise. Pero nasa inyo po kung pang ulam lang naman pero kung pang benta,
kailangan po hindi po kayo magtipid sa inyong oil na gagamitin. Ayan, nilagyan ko po pala siya ng laurel. Ayan, pwede natin ilagay ang ating mga tahong na minarinate kanina ng 1 oras. Ayan. Dahan-dahan lang po ang paglagay at siguraduhin natin na maluluto ng at least 20 minutes to 30 minutes ang ating tahong. Dapat po mawala talaga yung mga tubig ng ating tahong. Ayan, ipiprito nyo po talaga siyang mabuti para maging matagal po ang shelf life ng ating adobong tahong. Again mga ka-Saison, 20 minutes to 30 minutes nyo pong ipafry or igigisa ang ating mga tahong sa mantika. Tapos yung apoy po katamtaman lang para po hindi siya mabigla. Ayan, lagyan naman natin ng toasted garlic. Optional din po ito, pero ako talagang nilalagyan ko siya ng toasted garlic kasi may garlic naman na po kanina, so pwede nyo na siyang hindi lagyan. Ayan, pero gusto kong lagyan para mas mabango po. Again, 20 minutes nyo po to 30 minutes na lulutuin ang inyong tahong. Ayan na. Ayan. Kung mapapansin nyo po mga ka-Saison, nawala yung mantika niya, pero hindi po siya actually nawala. Tinabi ko lang po muna. Ayan, para hindi naman po siya malunod sa mantika or tinabi ko lang mga ka-Saison para mamaya igagamitin ko yon pag nilalagay na po sa bote ang ating adobong tahong. Ayan. Namumula, malalaki yung mga tahong na nabili ko mga ka-Saison, nakita nyo? Wala akong nilagay na pampakulay dyan. Talagang kulay ng tahong yan, pula at malalaki. Masarap po yan. Importante rin po mga ka-Saison na palalamigin nyo ang inyong adobong tahong bago isasalin sa ating mga bottle jar. Kaya nandiyan siya mga ka-Saison kasi pinalamig ko po yan ng 5 hours. Make sure po na talagang malamig ang inyong adobong tahong bago nyo isalin sa jar. Ayan mga ka-Saison, dahan-dahan lang. Hindi pa kasi dumating yung in-order ko sa online shop na yung parang embudo. Mas madali po sana magsalin kung meron na akong ganun, pero parating na po. Ayan. Yung embudo na stainless kasi kapag yan, ayan, kaya dahan-dahan ako naglalagay, medyo may mga tumutulo excess, kaya dahan-dahan po ako nagdasalin para hindi po siya magkalat. Ayan. Pwede pong lagyan nyo muna ng mantika bago yung laman, tapos bibilangin nyo po yung kutsara para sa mga susunod na jar. Alam nyo po kung ilang matansya nyo po kung halimbawa 8 to 9 na kutsara. Tapos mantika na. Ganun po ang paglalagay. Kasi wala po akong timbangan, tansya-tansyahan lang po. Pero better po kung may timbangan kayo. Ayan. Mantika muna nilalagay ko. Again, yung mantika na po na yan, hindi naman po yan masama sa kalusugan. Wag lang din masyadong madami, pero yan, mas okay yan kumpara sa mga normal na mantika dahil yan ay canola oil. Ayan. Ulit-ulit lang po. Yan, mantika muna nilalagay ko. Ayan. Ayan. Mamaya i-steam pa po natin to sa pressure cooker para ma-make sure natin na talagang lutong-luto ang ating adobong tahong at matanggal yung mga kumbaga ma-vacuum siya, mga excess air sa ating bottle jar. Ayan. Ulit-ulit lang po. Ayan. Nakakaapat na ako. Dapat makuha nyo po yung technique. Ayan, kung lagay nyo muna ng mantika, tapos bilangin nyo yung kutsara, nilalagay nyo 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 6, 7, ayan, 8, 9, ayan, 10. Pwedeng 10, pwedeng 10. Ayun. Mantika na. Ayan. Ayun. Ganun lang po. Mantika. Sarap na sabaw niyan mga ka-Saison. Yung mantika pa lang na yan, ulam na kahit wala pang adobong tahong. I mean, wala pang tahong. Pwede mo na siyang ilagay sa kanin, mapaparami na ang iyong kain, mga ka-Saison. Ayan. Para nagugutom tuloy ako. Ayan. Mantika muna, 2 kutsara.
At yan, lagyan nyo na ulit, bilangin nyo. Ulit-ulit lang po. May nabibili po sa online shop na na ganito yung parang imbudo siya na stainless. Parang nagkakalaga lang siya ng 200 pesos. Sayang lang hindi umabot bago ko gawin itong aking video vlogging about sa adobong tahong. Ayan. Mamaya mga ka-Saison, pupunasan ko yan. Ang malinis sa tela, yung mga, kasi may mga tumalsik na mantika dyan, mga tulo-tulo. Importante po na pupunasan natin siya. Ayan, malapit na po. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Again mga ka-Saison, itong aking tahong na nabalatan, tumitimbang siya ng almost 3 kilos. Parang 3 guhit na lang, 3 kilos na po siya. Ayan, malapit na po. Mantika. Tapos sunod, lalagyan nyo na ng bilangin nyo po. Importante po na bibilangin nyo para at least mas madalian kayo sa pag sasalin sa inyong bottle jar. Ang bango yan mga ka-Saison nung isasalin ko yan. Ayan. Kung gusto nyo rin po pala na may maanghang, pwede nyo siyang lagyan ng siling na buo. Yung parang isisingit nyo lang po dyan. Hindi ko lang siya nalagyan. Pero dati po ginagawa namin yun. Nilalagyan namin siya ng siling buo. Hindi naman po lahat yan. Yung iba lang po. Kumbaga hindi nyo na kailangan lutuin yung sili. Ipasok nyo lang po mismo dyan sa ating bottle jar. Kung gusto nyo po na magkaroon kayo ng flavor na chili. Adobong tahong spicy. Mga ka-Saison. Ayan. Malapit na. Pasensya na kayo mga ka-Saison kung talagang binidyon ko yung buong pagsasali ng adobong tahong kasi kailangan ko ma-explain ng very detail yung pagsasali nyo sa ating adobong tahong sa ating bottle jar. Ayan. Kaya sana po huwag nyo masyado siyang skip kasi baka may mga sinasabi akong important details sa paggawa ng adobong tahong na ma-miss nyo po or makaligtaan. So, tiyaga-tiyaga lang mga ka-Saison para sa inyo naman ito, para sa inyong extra income. Ayan. Ayan, ganyan po. Naka-fast forward din naman siya mga ka-Saison. Ayan. Malapit na pong matapos. Mamaya bibilangin natin kung ilan po ang magagawa sa ating adobong tahong. Ayan. Saka nga pala mga ka-Saison yung isang bottle jar na yan. Alam nyo ba good for 2 person na yan? Marami yan. Akala nyo lang siya mukhang konti pero pag sinali nyo sa mangkok yan, pwede pong makapag-ulam ang 2 tao sa isang bottle jar na yan. Ayan. Mamaya din mga ka-Saison, i-explain ko kung magkano yung naging puhunan ko hanggang sa kikitain natin o kikitain ko sa paggawa ko ng adobong tahong. Ayan. Kaya stay tuned mga ka-Saison, nasa bandang dulo siya yung regarding about sa presyo ng aking mga pagbili ng mga ingredients sa ating adobong tahong. Ayan. Binibilang ko na po. Ayan. Bali 24 mga ka-Saison kasi may naiwan na isa. 25 po yung aking hinugasang mga bottle jar. Ayan. Ayan, tatakpan naman na po natin ngayon ang ating mga mga bottles kasi mga ka-Saison, pinalamig ko na yan ng 5 oras. So, pwede na siyang takpan agad para ma-steam naman natin sa ating pressure cooker. Ayan. Ang pag-steam naman mga ka-Saison ng ating adobong tahong sa ating pressure cooker, 15 to 20 minutes. So, ginawa ko siyang 20 minutes kasi para mas tumagal at ma-make sure ko na maluto talaga or ma-vacuum din ang ating bottle jar. So kung sa yema, kung napanood yun sa yema ko, 15 minutes ko lang in-steam sa ating pressure cooker. Pero itong adobong tahong, 20 minutes. Kung gusto nyo pa, at least 20 minutes to 30 minutes, basta i-make sure nyo po, nahihinaan nyo po yung apoy kapag nakita nyo yung inyong pressure cooker na umuusok na or yung kumukulo na. Napaka-importante nun mga ka-Saison kasi bottle jar po ang ating steam. So, pwede pong umapaw yan or lumabas mismo yung mantika niya sa ating bottle jar kapag tinodo nyo yung apoy. So, again mga ka-Saison, hihinaan po natin ang apoy sa pressure cooker
kapag kung nakita natin na umuusok na. Ayan. So, safe na po yun. Kahit umabot pa po sa 20 minutes, 30 minutes ang ating pag-steam, wala pong magiging okay po ang ating adobong tahong in a bottle. Again, importante na hinaan nyo kapag i-steam na po ang ating adobong tahong kapag kumulo na po. Ayan. Again, 20 minutes ko po siyang i-steam. Ayan, natakpan ko na po lahat. Ayan, bali 24 pieces. Aba, ang dami kong nagawa. Galing. Ayan. 24 pieces nga po siya. Ayan. Kailangan ko po muna ulit mag-alcohol. Kasi hindi na po ako gagamit ng hand gloves. Kailangan ko po kasing may sarado na ang mga takip. Pinunasan ko po pala yun mga ka-size. Hindi ko lang napakita sa inyo. Pero dapat punasan nyo po para matanggal yung mga excess oil yan. Sa pagsasarado po, kailangan po dahan-dahan lang. Kasi kapag tinodo nyo rin po yung pagsarado dyan, maaling malustred yung inyong takip. So dahan-dahan lang, alalay lang po. Ayan. Huwag nyo siya itotodo kasi kusa din po yan magsasarado ng todo kapag nilagay nyo sa pressure cooker. Kasi mababacuum po ang ating mga bottles. Ayan. Ayan. So okay na siya. So, ngayon, i-steam naman natin. Itong steamer ko, mga ka-Sison, pressure cooker yan. Pero yan, improvise ko yan. Bumili ako sa Shopee, sa online shop itong, ayan, stainless na yan. Tapos, nilagyan ko siya ng screen. Matibay po yan. Ayan, para talagang hindi gagalaw-galaw or, ayan, maganda yung pagkakalapat ng ating mga adobong tahong. So, isang pitche lang po yung ilalagay ko. Hindi din po pwede pong sobrang dami ng ating tubig, hindi rin po pwedeng sobrang konti. Kasi hindi po siya ma-steam pag sobrang konti at hindi naman pwede po na yung mismong tubig niya maabot po yung ating mga bottles. Ayan. So, isa-isa po natin siya ilalagay. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan. Ilalapat natin ng maayos. 14 pieces po yung ma-steam natin sa first batch. So, magiging 2 batch po ito mga ka-size na pag-steam. Kasi 24 pieces po yung nagawa nating adobong tahong. So, ayan. Ayan, 14 pieces po yan lahat. Ayan. So, ayan. Pinipilit ko pang kargahan ng isa. Pero hindi po kakasya yan. Kasi po, hanggang 14 lang. Ayan. Ayan. Mga ka-Sison, pwede po pala kayong talagang pinipilit ko po. Ayan, hindi nga po kakasya. Ayan, ang kulit ko rin no? Sige, ayan. So, yun, talagang 14 lang. Okay na. So, tatakpan ko na po siya. Again, mga ka-Sison, 20 minutes po natin siyang i-steam. Malakas ang apoy kapag hindi pa kumukulo. Kapag kumulo na, kailangan po nating hinaan ng ating pressure cooker. Ayan, sasalang na natin. Ayan. Sasalang na natin. Ayan. Sa natin ang apoy. 20 minutes ang ating gagawing pag-steam sa ating adobong tahong. Ayan. After 20 minutes, na-steam na natin ang ating first batch. Patayin natin ang apoy. Importante po pala ito mga ka-Sison sa mga gumagamit ng pressure cooker. Wag nyo po agad bubuksan ng ating pressure cooker. Importante po na patayin nyo muna ang apoy. Maghintay po tayo ng at least 30 seconds to 1 minute bago nyo siya i-open. Ayan. Kasi maaari pong tumalsik yung tubig niyan. So, yan. Again, 30 seconds to 1 minute bago nyo po i-open at patayin nyo po muna ang apoy bago nyo buksan. Ayan. Naghintay po ako ng at least 30 seconds dyan. Ayan, patayin na rin ang apoy. So, safety na po yan. Ayan. Ayan, make sure ko pa parang 1 minute po ang aking inantay bago ko siya i-open. Ayan. Pwede rin po pala kayo gumamit ng hindi pressure cooker mga ka-Sison. Pero dodoblihin nyo po yung oras. Kung 20 minutes pag pressure cooker, 40 minutes po kapag normal lang po nalutuan at hindi pressure cooker ang gagamitin yung pang steam sa inyong mga adobong tahong na niluto. Ayan, wow! Lumobo pa siya mga ka-Sison. Ayan ang indication na talagang na vacuum ang ating adobong tahong. Ayan.
Second batch, mamaya. Ayan. Ayan, mag-alcohol muna ako. Kasi hawak ko ulit ang ating mga bottles. Pero ito mga ka-Saison, pinalamig ko to ng at least 2 to 3 hours. Kasi mainit po yun. So, 3 hours nyo po siyang palamigin bago nyo siya lalagyan ng seal. Kasi mapapaso po kayo. Ayan, tapos punasan nyo rin po. Ayan. Ayan, nakita yung patayo na yun sa ating sealer. Dapat po nandoon po yun sa ibabaw kasi yan po yung mismong pipihitin kapag i-open na ang ating adobong tahong. Ayan, dapat nasa taas po yun. Hindi po siya pwedeng baliktad. Ayun, nasa angat po siya. Ayan, ganyan. Ayan, isa-isa lang po. Ayan. Again, mga ka-Saison, kapag kagaling po sa steamer, huwag nyo po siya alagad-lagyan ng seal kasi mainit po yan. Yung itong takip na yan, mainit yan, nakakapasok pati yung bote. So, dapat po, palalamigin nyo siya ng 3 hours. Bago nyo lagyan itong ating seal, yan. Make sure po na malamig na siya. Ayan. Isa-isa po ang paglalagay. Again, mga ka-Saison, ulitin ko lang. Yung steamer pala, pwede kayong gumamit ng hindi pressure cooker. Kailangan po, dodoblehin nyo lang yung time ng pag-steam. Kung 20 minutes ko po siyang in-steam sa pressure cooker, dapat po, kapag hindi pressure cooker, 40 minutes. Ayan. Dapat ganyan patayo, dapat. Ayan. Lagay nyo muna lahat. Ayan. Tsaka itong aking ginagamit na heat gun, mga ka-Saison, matagal na po yan. Nabili ko yan since 2017 pa. Sulit kasi 8 years na po siya. Ang tinagal lang aking heat gun. Ayan, oh. Ayan. Ganda yung gamitin kasi talagang mabilis lang siya. Ayan. Ganyan mag-sealed. Ayan, malapit na tayo matapos, mga ka-Saison. Maibebenta na natin to. Saka yan pala, mga ka-Saison, nakikita nyo yan, yung mantika niya parang nasa ibabaw. Pwede nyo pong itaob yan. Tataob nyo, kasi yan galing sa pagkaka-steam yan, tinataob ko yan. Pwede mo siyang itaob para umibabaw ulit yung mga tahong. Ayan. Normal kasi yan, mga ka-Saison, kasi na-steam siya. So, umilalim yung mga tahong. So, kailangan mo siyang ibaliktad. Saglit na baliktad lang po. Hindi naman po siya yung patagalin yung nakabaliktad. Ayan. Isa-isa po. Ayan. Malapit na po tayong matapos, mga ka-Saison, sa pag-seal ng ating mga adobong tahong. Ayan. Ito palang inspiration ng ating adobong tahong, mga ka-Saison. Pwede po itong tumagal ng at least 6 months to 7 months. Ayan. Ayan. Isa-isa natin lalagyan muna ng ating plastic bago natin siya seal. Kung mapapansin nyo pala, mga ka-Saison, itong aking mga takip, iba-ibang kulay kasi nagtatrial po ako kung alin po yung mas babagay sa aking bagong sticker na aking ginawa kasi meron kulay gray po yun. So ayan, kulay gray black po yung aking bagong sticker. So ayan, mapapansin nyo kasi may nabibili pong black, gold at meron din pong silver at meron puti. So sa tingin ko, mga ka-Saison, mas bumagay sa black color at sa white ang ating sticker. So, ayan. Pero dapat po talaga, mas maganda kung bibili kayo ng mga takip, pares-pares nyo po. Kumbaga, black lang. Ibabagay nyo po yun sa inyong maiisip na sticker logo. Ayan. Yung gold naman po ng takip, mga ka-Saison, mas bagay sa aming yema spread. So, dito sa adobong tahong, mas bagay ang black na takip. Pwede rin sa puti, pero I choose the black. The black one, mga ka-Saison. Ayan. Ayan, malapit na matapos. Mamaya, mag-i-sticker naman po tayo. Ayan. Malapit na. Ayan, papakita ko sa inyo, mga ka-Saison. Lumubog siya. Ayan, kanina kung nakaangat siya, ayan, nakalubog na siya. Ayan, pag inopen po natin yan, tutunog po yan. Ayan, kasi na-vacuum na siya ng ating pressure cooker. Ayan, nakalubog. Ayan, ito ang aking bagong sticker. Ayan, maganda yan, mga ka-Saison, kasi meron na siyang nutrition packs at meron na rin po siya ingredients at meron na rin pong reminders. Tapos ang maganda pa dyan, hihilain mo lang po yan
Tapos, diretso dikit na. Hindi mo na kailangan guntingin. Ayan. Meron diyang guhit mga kasayson. So, yan. Dapat may sentro nyo yan para mapantay ang inyong paglalagay ng sticker. Mabilis na yan. Hindi lang makikita yung guhit mga kasayson, pero may guhit dyan na parang sa bote niya. So, yun po yung sundan nyo para maging maganda yung pagdikit nyo ng sticker. So, ayan. Kung dati po, nagugupit pa tayo ng sticker. So, ayan. Ditanggal na lang po. Ayan. Hanapin nyo yung pinaka-guhit. Tapos, isentro nyo. Tapos, tuloy-tuloy na. Paikot na po yan. Ayos ba? Ayan. Diba? Ito yung pinaka gustong-gusto kong part mga kasayson kapag gumagawa ko ng battle foods. Pag nag-i-sticker na ako. Ayan, iniikot ko po yung adobong tahong. Kasi pwede nyo pong gawin yan para umibabaw ulit yung ating mga tahong sa ating battles. Ayan, yung gitna. Yung guhit pa lang. Sentro nyo lang po. Tapos yan, alalay lang. Yan. Sa una lang yung nakakalito mga kasayson, pero pag nasanay kayo magdikit yan, mabilis na lang yan. Ayan, pantay na pantay po yan. Yan. Mamaya mga kasayson, ipapakita ko sa inyo yung aking nagastos na puhunan sa paggawa natin ng adobong tahong hanggang sa kikitain nyo po. Ayan, sa gitna. Tapos, yung alignment, ayan, angat nyo lang. Saka itong sticker na ginagamit ko mga kasayson, hindi na siya basta-basta nababasa. Ayan, tsaka madikit siya. Ayan. Ayos po ba mga kasayson? Less gupit na po tayo dyan sa ating sticker. Medyo napamahal nga lang po ko. Kung dati 5 pesos ang aking sticker, ngayon 10 pesos na. Pero sulit naman kasi nga po, mahaba na siya at buong battles na lalagyan ng ating food label. So, ayan. 10 pesos po yung sticker na yan. Kaya, yun lang. Medyo mas mahal. Pero, mas napaganda naman. Ayan po yung kinalabasan niya. Ayan. Tapos na ang ating adobong tahong inabattle. Ito po yung sa likod niya. Inakalagay pang export quality. Mga ka-Saison, please subscribe me to my YouTube channel, Saison TV Vlog. Maraming salamat po. Mga ka-Saison, natutunan na natin ngayon kung paano gumawa ng adobong tahong in a battle. Mga ka-Saison, hindi ko nga po pala napakita sa inyo kung ano yung mga kailangan na gagamitin natin sa paggawa ng adobong tahong. So ito siya, mga ka-Saison. Una nyo kailangan syempre sticker ng ating food label ng ating battles. Ayan, kompleto yun mga ka-Saison. Sa ang maganda rito, sa sticker na to, hihilain na lang. Hindi na siya gugupitin. Improve ko na siya mga ka-Saison. Mas madali siyang tanggalin at idikit. So ayan, may nutrition packs din siya. Reminders, ayan. So itong unang kakailanganin natin. Sumunod naman mga ka-Saison ay ang ating battles. Ayan, battles. Kailangan dito. Ito mga ka-Saison, nabili ko siya ng 15 pesos. Meron din ako nabibilihan 14 pesos ang isa. So ayan. Yung pangalawa, sumunod naman mga ka-Saison ang ating heat gun. Importante na meron kayo nito mga ka-Saison sa paggagawa kayo ng negosyo battles food business. Kasi ito yung gagamitin natin na pan-seal sa ating mga bote. So, lalagyan nyo ito mga ka-Saison ng plastic. Meron free na po yun. 50 cents po yun, pero usually pinipree na sa akin. 14 pesos kasama na po yun yung plastic. So, pag nilagyan nyo sa ibabaw nito, ayan, ito, yan dyan. So, yan, saka nyo siya i-heat gun. So, ito mga ka-Saison, nabili ko siya sa halagang 1,200. Pero umabot na po ito ng almost 8 years. Ayan, sulit po yan mga ka-Saison. So, mga ka-Saison, ngayon naman, ituturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung magkano yung magiging kita nyo sa pagbibenta ng adobong tahong. So, ang aking naging puhunan mga ka-Saison sa paggawa ng adobong tahong ay 1,600 lahat-lahat na po yun. So, tahong 400, canola oil 390, spices 100, gas, yung gas ko mga ka-Saison sa gas na pagluluto, so 30 pesos lang. Bote na ginamit ko 25 pieces, ay 24 pieces 360. Sticker 240 kasi 10 pesos ang isang sticker. Tapos other ingredients, bawang, sibuyas, luya, toyo, lahat-lahat na siya 50 pesos. So ayan mga ka-Saison. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung magkano yung kikitain natin. 1,600. Ayan. So, ito mga ka-Saison, nilista ko na siya para medyo hindi ako mahirapang explain sa inyo.
So 1.6 nga ang puhunan ko sa paggawa ng lahat-lahat na yun mga kasaison. So 1.6 lahat. So kapag binenta natin siya ng 185 pesos ang ating isang bote ng adobong tahong, so i-times natin sa 24 pieces yung 185 to retail price to mga kasaison na. So 185 times 24 is 4,440. 4,440 ima-minus natin yung 1,600 is equals to 2,840 pesos. So yun po yung kita natin possible pagka binenta natin siya ng 185 pesos mga kasaison. 2,840. Pero mga kasaison, yung pagbili ko kasi ng adobong nung tahong ko, talagang naka-jackpot ako, napamura talaga ako doon kasi 400 pesos lang. So kung dagdagan ko lang halimbawa, kung bumili kayo halimbawa sa normal na palengke, I mean yung sa palengke lang, hindi na kayo magsadya doon sa Bulungan Market, baka ang naging puhunan ko dito is nasa 2,000. So kung halimbawa sinabi ko kayo na kung binenta siya 185 pesos, may kikitain kayong 2,840. So kung paplasan naman, maminusan pa natin yung other 400 pesos. Kung halimbawa lang, siyempre nga mahirap nga naman pumunta doon sa Bulungan Market, ang magiging kita nyo lang talaga sa 885 pesos is 2,400. So yun po, mabawasan po yun. Pero malaki pa rin mga kasaison kasi 24 pieces yung ating binenta. So yun nga, kung kita kayo ng pagpalagay na lang natin, bigyan ko lang kayo ng halimbawa mga kasaison kasi for sure meron tayong mga kababayan na gustong simulan itong business na to at hindi naman makakapunta sa murang bilihan ng tahong. So yun, doon na lang po tayo, plusan nyo na lang po ito pong computation na ipapakita ko sa inyo. Dagdagan nyo na lang additional 400 sa puhunan. So ayun po, para mas madali nyo po makuha kung magkano yung kukumpute nyo, magiging kita nyo mga kasaison, sorry. So ayun na nga, kapag binenta nyo naman po ito ng 175 pesos sa isang batos, i-times natin yung 175 bottles, ay 175 pesos sa 24 pieces is equals to 4,200. So 4,200 yung minus naman natin sa 1,600 equals to 2,600. Again mga kasaison, kinumpute ko to sa puhunan ko na 1,600. So ito yung kikitain ko, 2,600 kapag gumawa ako ng 24 pieces, kapag binenta ko ng 175. So ayun mga kasaison, kapag binenta ko naman ng 170 pesos, 170 pesos times 24, ang possible na kitain ko ay 2,480. So bakit siya naging 2,480? 170 pesos again mga kasaison, sorry, times 24 is equals to 4,080 minus 1,600 puhunan equals to 2,480. So diba, maganda yung kitaan mga kasaison sa pagbibenta ng adobong tahong. Yun, kahit medyo mahirap yung pagbabalat ng ating tahong, sulit kasi mas malaki ang kita niya compare sa yema spread. Ayun mga kasaison, at least nabigyan ko kayo ng konting idea sa pag-compute ng kita sa adobong tahong. Yan mga kasaison, maraming salamat sa panonood nyo ng video na paggawa natin ng adobong tahong in a bottle. So ayan, nakita nyo kung paano gumawa ng adobong tahong in a bottle. So hindi naman siya mahirap, hindi na siya madali kasi medyo mga kasaison, may magkaroon lang kayo ng challenging sa paggawa ng adobong tahong sa pagbabalat na pagtatanggal ng shell niya, yung laman paghihiwalay. Pero kapag nagawa nyo na yung mga kasaison, easy na lang yun, madali na lang kasi igigisa nyo na lang, i-adobo nyo na. So yun na, nabilis na, instant pera na siya, instant income na siya. So doon na kayo sa pagbibenta na lang. So yun nga, no worries naman pag gumawa nga kayo ng adobong tahong kasi adobo siya, hindi siya basta-basta nasisira. So unlike kapag nagnegosyo ka ng mga ulam na normal, okay din yan kung may pwesto ka. Pero kung wala kang pwesto mga kasaison, napakalaking bagay na meron kayong mga food bottles negosyo business idea kasi no matter what happen, humina man siya for this day, next other day, so pwede siya ibenta next week, walang problema doon kasi yun nga, in-a-bottle siya, maganda yung pagkakaluto, tatagal siya ng ilang months. So yun ang maganda sa paggawa nyo ng adobong tahong in-a-bottle. So yun,
Kaya sana mga kasayson, nasa sa inyo yan kung gusto nyo simulan ng negosyo business idea ng adobong tahong. Mga kasayson, again, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking video, sa panunood nyo. Panonood nyo lang mga kasayson, masaya na ako kahit na alam ko sa sarili ko na yung mga recipes ko na pinaghirapan ko rin na gawin, pinag-isipan ko mabuti yan, pero ayun, ano po ako, talagang gusto ko lang talaga makatulong din sa ating mga kababayang mga Pilipino. So ayun, sana mga kasayson nagustuhan nyo ang aking video. Please like and share na rin po kung okay na sa inyo, para at least makikita naman ating mga kababayan kung paano gumawa ng extra income, kung paano mag-negosyo business tips idea. Ayos ba mga kasayson? Maraming salamat po mga kasayson, at please subscribe me to my YouTube channel, Sayson TV Vlog. Maraming salamat mga kasayson. Ang next recipe ko nga pala mga kasayson ay ginataang santol in a bottle, o kung pwede nyo rin siyang tawagin na sinantulan. Meron din po ako niyan mga kasayson, at hindi ko pa po siya nagagawa mga kasayson, pero next week po or sa susunod na ko, promise ko po sa inyo, yan ang tuturo ko sa inyo, sinantulan in a bottle, or di kaya naman atsara. Sino bang mahilig sa mga atsara dyan? Tuturuan ko kayo mga kasayson kung paano gumawa ng atsara in a bottle. Mga kasayson, maraming salamat!